Praise and glory to God. Hallelujah. Sige, bago kayo umupo, tayo manalangin muna. Heavenly Father, I thank you once again for giving us an opportunity to meet you in this place. Face to face, Lord. Hindi kami nasa Zoom, hindi kami nasa Facebook Live, but face to face because you say in your word, if there are two or three gathered together in thy name, you are in the midst of them. And today, O Lord, this afternoon, we acknowledge your presence in our midst because we came here, O Lord, for your glory alone, to seek thy kingdom and thy righteousness, because we do believe that if we do it according to Matthew 6:33, all the things that we needed will be added unto us. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng courage, binigyan mo kami ng time, binigyan mo kami ng kalakasan, O Lord, upang makarating sa lugar na ito. And I praise you, Lord. Itago mo po ako sa likuran ng iyong krus at hindi po ang pagpupuri ay para sa akin, para sa mga bagay na ginawa mo para sa akin. Papurihan ka, pasalamatan ka, at itago ako sa likuran ng iyong krus upang mahayag lamang ang mabuting balita na para sa aming lahat. Thank you, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen. So bago ka umupo, kumamay ka ng 5 tao, sabihin mo, I am glad you are here. Sige, lahat ng masaya na nagpunta rito, pumalakpak nga ng malakas. Mas malakas dyan yung may ine-expect sa Lord. Hallelujah! Glory! At tunay nga na tayo ay masaya kapag tayo ay nagsasama-sama. Amen! Amen! Kung meron ka pang nakikita na bakanting upuan sa tabi mo, sabi mo kay Lord, Lord, gagamitin mo ako sa susunod na linggo upang mapunuan ang bakanting silya na nasa aking harapan, sa likuran, sa kaliwa, at sa aking kanan. Pangako po ito sa pangalan ni Jesus. Everybody agree and say, grabe. Kukulangin na tayo ng upuan dito. Amen. Maglalagay pa tayo ng bakante dyan sa susunod. Amen. So, glory to God. At tingnan na natin yung ating Bible, no? First, we look at our Bible in Matthew chapter 10, Matthew chapter 2, verse 10. I want to, kasi gusto ko i-end itong January na masaya tayong lahat. Amen. Sapagkat ito yung naranasan at naramdaman ng 3 wise men. Amen. Okay? Let us read verse 1. Okay. Wala yung salamin, hindi ko nadala. Sorry. Okay, Matthew chapter 2, verse 10. Ang sabi rito, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Sabihin mo nga sa katabi mo, ako'y masayang masaya. Amen. Bakit? Nakita ko yung star. Nauntog na ako. Ang daming star ang nakita ko. Ano yung star? Isa lang, nagniningning. Ang nakauntog sa atin, walang iba kundi ang pangalang Jesus. Amen? Ipinanganak na sa buhay ng tao. Amen. Kaya yung star na yung kapag doon ka nakapokus,
You are wise. Sabihin mo, yun pala ang pagiging wise. Focus to the star. Amen. Kung gusto mo maging wise, focus ka lang doon sa pinadala ng Lord. Kasi bakit? Sa ilalim ng star, nandoon ang liwanag na magbibigay sa iyo ng liwanag sa iyong daanan at sa iyong mga paa. Psalm 115 verse 105 ba yan? Your word is the lamp unto my path and the light unto my path. Kaya yung mga wise men na yan, nung makita nila yung star, they have this exceeding great joy. Exceeding na, great pa. Hallelujah. Sino rito masaya ngayon? Amen. Sabi mo sa katabi mo, nakita ko na yung star. Nauntog na ako sa katotohanan. Because the star leads us to the truth. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya kapag nauntog kayo, no, the truth will come out. Hindi ka na mag-i-imagine, hindi ka na magdi-dream, because the truth is set you free. Amen. So, ayan, ang sabi ng mga wise men, in verse 17, pakibasa nyo nga. Verse 11, sorry. Verse 11 of Matthew chapter 2. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Amen. Nung makita nila, nakapokus sila sa star, nakita nila yung bahay. At nung nakita nila ang bahay, sino nakita nila roon? Si Mama Mary. Virgin Mary na nandoon at nandoon din ang anak. Kaya yung paborito nating verse, Isaiah chapter 9 verse 6, for a child was born and a son is given. Amen? Basahin nyo nga, Isaiah 9:6, nandyan sa screen. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, kanino raw binigay yan? Kanino ipinanganak? Para kanino? Sa atin. Amen. Kay pastor at sa'yo. Amen? A son was given. Kanino binigay? Kay Mama Mary ba? For to us, a son is given. Amen. Ang child pinanganak, katulad nating tao. Nagsimula sa baby, umiiyak, hanggang sa ginamit ng Panginoon. Pero yung son was given through the child. Kaya, tingnan natin ang Luke chapter 4 verse 17. Luke 4:17. Okay, pakibasa. 1 to go. And the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written. So, sa Luke 4, yung Isaiah chapter 61, verse 1 to 3. Ilagay mo nga yung Isaiah 61, 1 to 3. Yung pinasa ni Jesus Christ. No? Okay? Isaiah 61, verse 1, 1 to go. The Spirit of the Lord God is upon me,
because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to pray the liberty to the captives, and the opening of the prison to the bound. Praise the Lord. Okay, recite nyo. 1 to go. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Praise the Lord. 2024 is the acceptable year of the Lord for you. Amen. Kaya gusto ko matapos itong January ng masaya kayo. Lahat ng masaya, pumalakpak ng malakas. Yung talagang malakas na malakas, hindi para sa artista. Hindi para sa nanalo ka ng sweepstakes. No? Mas malakas pa dyan para kay Lord. Hallelujah. Ganyan ang exceeding joy na naranasan. No? Exceedingly great joy ng mga wise. At may dala-dala sila. Hindi pa nila ini-expect na makikita yung star na yon na tinatawag na sinasabi sa lumang tipa na kaya nila sinundan yon because of the Messiah. Hindi pa nila talagang eksakto na malalaman kung mamimit nila ang Messiah o hindi, but they are very wise. Yung meron silang best na kakayanan na mabigay, yun ang dinala nila. The best. Kanya-kanya sila. Amen. Hindi nagpare-parehas yun. Bakit? They want to worship the one who gave them the talent. Worshiping is not just singing. Singing is a talent. Worshiping is not just playing an instrument. Playing instrument is a talent. Worshiping is not dancing. Dancing is a talent. Amen. And everything na talent na meron ka, it was given to you by God. So worshiping is the one you are giving to God. Amen? That is praising. Praising is the one you are giving to God. Kasi nagpapasalamat ka. Worshiping is the one accepting by God. Yun yung tinatanggap niya. So itong wise man na to, itong mga wise na ito, nagpunta, hindi nila alam kung saan sila pupunta, but there is a guide. It is the light that give to their path. Amen? Lagay mo nga uli yung Psalm 105 ba yan? Sige nga, ano nga. 109? 119, buti pa kayo, alam nyo. Ako, nakakalimutan ko. 119 verse 105. Bakit iba yung nakalagay dito sa kanang screen? Pakibasa. 1, 2, go. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. That's why, no, nung nagpunta ang mga tatlong haring mago yun yung ating nakalakihan, no? Three kings, no? Actually, wala naman akong nabasa na sila ay king. Probably may kaharian sila, pero ang nabasa ko talaga rito, they are wise. Wise because they are reading the scriptures. They are following the scriptures. They are walking according to the scriptures. They don't know whether the Messiah will come on that time, but they believe because they have the Spirit
to urge because of reading the scriptures, they follow the scriptures. Amen? Dapat ganun din tayo. Bulag tayo na nakatingin sa scriptures because the scriptures is the lamp unto our path. And Jesus said, I am the way. Siya yung way, kaya siya yung ilaw. Amen? Jesus is the light. Kaya yung the people in Zebulun, no, according to the prophet Isaiah, no, nung dumaan si Jesus Christ, they have seen the great light. Bakit? Nandun yung darkness sa lugar na yon. And darkness was gone because of the great light. Yung great light na yon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Because He said, I am the light of this world. Kaya tayo, ginawan din ng Lord, binigyan din yung light na yon. Kapag nandiyan na si Jesus sa buhay mo, ikaw ay ilaw at asin ng mundong ito. Amen? So, basahin nga natin itong Matthew chapter 5, 14 hanggang 16. Ayan, meron na. Okay na to. Okay, basahin nyo nga. 1 to go. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. So, you are the light of the world, a city that cannot be hidden. Okay, next verse. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Mm-hmm. Next verse. That me see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, the moment that you are become a witness and having your testimony here, no? Kaya ka nakakapag-testify is for you to become a light. Amen. Nagdaan ka sa trial 2023. May mga nangyari na hindi mo gusto, pero nalagpasan mo. Then, you must stand here and say, mga kapatid, ito nangyari sa akin. But because of the grace of God, ito ako ngayon. Yung nawala kong 100 dirhams, pinalitan ng 1,000 dirhams ng Lord. Yung 1,000 dirhams na nawala sa akin, 2023, may 1 million na ako ngayon. Hallelujah. Diba, magiging ilaw ka doon sa mga nasa kadiliman ngayon? Amen? Hindi ka na yung lungkot-lungkot parati ng mukha mo. Kapag wala ang Panginoong Hesus sa iyo, talagang ganyan ang mangyayari sa iyo. You have to get the Word of God every day. Pampalakas yan eh. Amen. Tingnan nga natin yung John chapter 4. No? Let's begin with verse 7. Okay? Ito yung theme na iiwanan na natin. John chapter 4 verse 7. Palitan tayo, no? 1 to go, 1. Ako muna. There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Come, give me to drink. Sabi niya, give me to drink. Verse 8. For his disciple has gone off into the town to buy supplies. So verse 9, then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou being a Jew, ask drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with Samaritans. Verse 10. Jesus answered her, If you had known the gift of God, and who it is who said to you, Give me some water to drink,
you would have asked him, and who would have given you living water. So, nandito, no, tinuturuan ni Jesus ang woman. Ano tinuturo sa kanya? Yung totoong worship. Bakit ko nasabi yan? Because sabi ni Jesus, if thou knewest the gift of God, worship is a form of giving. Kaya nga, yung tatlong wise man nagpunta roon, may mga gifts sila. Hindi nila nakapokus lang sa ilaw o doon sa star, sa liwanag, kundi para ibigay ang worship, great worship, para doon sa tamang iwo-worship. Amen? Kaya kayo kapag nagbibigay, hindi kayo nagbibigay sa church. Church is just like a light. You are the church actually. No? Ilaw kayo. At yung ilaw na yun sinusundan natin because sa ilalim ng liwanag na yun, nandoon ang gift ng Diyos. This is the gift of life. Kaya si Jesus nasa sayo. Ang Father nasa sayo. Why? You are giving the best to Him. Amen. Ano yung binibigay ko? Pastor, wala pa akong nabibigay. Noong nandito ka na, hinahanap mo ang totoong dapat purihin. Ito ay dala-dala mo. Taglay-taglay mo. Kaya tayo nag-aapoy dito dahil nagpapalakasan tayo. Ikaw na mainit, ang katabi mo mainit, ang katabi mo mainit. Kahapon po, nagpunta yung mga family doon sa Mamsar. At nakita ko sila talagang paypay todo. No? Meron pang apoy para lamang sa inihaw na ano yun? Mais. Grabe. No? Alam nyo ba ang nagpapainit at para maluto ang isang mais? Ito ay ang mga uling na naglalagablab. Amen. Kaya kapag mainit ang katabi mo, mag-aapoy kayo. Kapag ikaw hindi nagpunta rito, no? Face to face, walang apoy. Bakit? Ikaw lang mag-isa doon sa kwarto mo, nanonood ka. Tapos popcorn ka pa. Ang lamig ng kwarto, ang lamig pa sa labas. Amen. Wala kang katabing mainit na katulad ng katabi mo ngayon. Sabihin mo, nag-iinit ako dahil sa'yo. Amen. Kaya ang apoy, no? Kapag ang uling inihiwalay mo sa marami, malulungkot yan. Amen. Sana nandun ako ngayon. Sabihin niyan, sayang. Dapat nandun ako eh. Wala ako dito sa Canada. Wala ako rito sa Armenia. Wala ako rito sa ano. Pero kung may kasama kayo sa Armenia, okay lang. Magpapainit yung kasama nyo. Amen. Amen. So kung kasama mo ang Panginoon araw-araw, kahit na anong temperature sa labas, nandiyan ang apoy na nasa iyo. Kaya kapag may testimony ka, pupunta ka rito, no? Paiinitin mo ang buong congregation. Why? Because you are the light. Yung light na yung galing sa liwanag ng ating Panginoon, kaya ka nagre-reflect. Amen. Kaya nakikita nyo, no, yung reflection. Ang liwanag naman, hindi dahil sa, no, patayin nyo ang ilaw nito, lahat tayo kulay itim. Amen. Lahat tayo madilim. Pero pag binuksan mo ang ilaw, makikita mo ang liwanag, magkakaroon ng kulay ang buhay. Pag sinabi mong color blue, naka-color blue lahat. Pag sinabi mong yellow, yellow lahat. Amen. Bakit?
Kasi yan lang yung reflection ng liwanag. Pero kung walang liwanag, hindi mo makikita yung kulay na yan. Amen? Kaya nga yung mga babae tiga rito, no? Kahit anong ganda ng bihis nila sa loob, hindi mo makikitaan ng ganda ang kanilang damit. Bakit? May itim na nakakover. Hanggang dito pa. Yan ay para hindi sila maging attractive sa mga lalaki. Amen? Ganoon po. Pero kapag ang mga babae, no, nakakulay, kitang-kita mo yan. Ang gaganda. Sabi mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo, ang gwapo-gwapo mo. Hindi dahil sa skin jansu. Amen. Dahil nagliliwanag ka, dala-dala mo, you are a carrier of the light of this world. Amen? So, yung worship, no? Balikan nga natin yung Matthew chapter 2. Sa verse 12, sabi rito, and being warned of God. Sino nag-warn sa kanila? Ang Diyos. In a dream, they should not return to Herod. They departed into their own country another way. Verse 13, kayo po. Hanggang 12 lang tayo, di ba? Okay, verse 13. And when they were departed, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Amen. So, ganyan ang ng Lord, pagmamahal ng Lord kay Jesus. No? Inalagaan niya si Jesus para sa atin. Amen. Paano kung nasabi yun? Kasi hindi niya pinayagan na si Jesus ay manatili doon sa Jerusalem. Pinapunta sa Egypt. Bakit? Kasi si Haring Herod noon, gusto niyang ipapatay ang lahat ng bata. Ganyan po ang ginagawa ng devil sa atin ngayon. When you receive Jesus Christ as Lord and Savior, the devil trying to take it out from you. Ang pagbo-worship po, ang pagbibigay ng time, ng ating kalakasan, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, no? To the King of Kings and the Lord of Lords. Iyan po ang ayaw na ayaw ng devil. Especially now. Ano ginagawa niya? Bibigyan ka ng problema. Bibigyan ka ng maraming trabaho. Lahat ng mga pwede niyang ibigay sa iyo in order for you to get away from worshiping God in spirit and in truth, ilalagay niya yan sa iyo. Amen. Kaya nga, bibigyan ka ng problema. Yung akala mong nagmamahal sa iyo, no? Aalisin niya or bibigyan ka ng bagong mamahalin dito sa mundo. All the things na binibigyan mo ng time, ng lakas, ng everything, no? Because the Lord God or the people of the time of Jesus, the Pharisees, the teachers of the law, they accuse him at tinanong para malaman kung totoo si Jesus. Ano ang tanong sa kanya? What is the greatest commandment? Ano yung greatest commandment na binigay ng Diyos? Diba sa Exodus chapter 20, mababasa natin yan. Amen? Yung mga commandments
Ten Commandments na ibinigay ng Diyos. Kung nagbigay lang siya ng isa ron, mapupulaan siya. Ang gusto marinig sa kanya yung greatest commandment. Yung 10 na yun, isa lang ang hindi mo masunod. You are already in trouble. Amen. The 10 Commandments. Ano sagot ni Jesus? The greatest and foremost commandment is to love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Ganyan ba kayo magmahal sa magulang nyo? Nakakita ka lang ng gwapo. Tinutusan ka ng nanay mong bumili ng suka. Doon ka na sa gwapo sumama. Nakakita ka lang ng sexy. Sinabi ng tatay mo, bili mo ko ng sa tindahan. 12:00 na ng madaling araw, hindi ka pa umuuwi dahil nakakita ka ng sexy. Amen. Ganun mo ba kamahal ang magulang mo? Yung nagsisinungaling ka. Nasaan ka anak? Daddy, nandito ako. Nasa school. May exam kami ngayon. Yung pala, nakikipag-inuman ka lang. Sino ganon? Nung araw. Si Pastor Don. Nagpapaalam ako sa namin, kami ng, yung sa military, yung CAT, no? College, ba yan? Army training. ROTC, Reserve Officer Training Course. Pero yung sa high school, ano yan? Cadet Army training ba yan? So, nandoon kami, Sabi ko doon sa officer, Sir, meron kami ngayong doon sa, yung si Marian Crusade, yung, meron kaming ngayon ng, Mary, magpe-pray kami, prayer meeting. Member ako nung, yung sa Marian. Ako leader nung, mga, medyo may kuliling doon sa formation namin. So, sabi ko, mag-ano lang kami. Okay, you can go. No, sir, meron akong mga kasama. 4 yun. Sino-sino, sabihin mo. Sabi kong gano'n. Tapos maya-maya, nandun kami sa tindahan, bumibili ng isang gin, bilog. May kasama pang yung Royal True Orange. Tsaka chicharong baboy. Doon kami sa may dagat. Kung nanonood yung mga kakosa ko dyan, magbago na kayo. Nagpupunta kami sa dagat at doon. Pagbalik namin sa formation, puro kami amoy chiko. Hindi na makapalag yung officer. Baka maabangan siya sa labas. So, ganun po, binabago tayo ng Lord. Bakit ko nasasabi sa inyo yan? For me to become a light doon sa mga bata na gusto pang mag-explore ng hindi tama. Amen. Kapag ginawa niyo yan, magpapastor kayo. Amen. So, ang rito, hindi ko naintindihan kung bakit nangyari sa akin yun. But eventually, yan pala ay magiging testimony ko kapag ako ay tumatayo sa pulpit. Amen? Hindi para pa ipagmalaki na ikaw ay siga nung araw na nakikipaghabulan kayo sa moraita ng mga at meron kayong mga daladala. Hindi. Yun pala, sabi ko, kaya ko pala naranasan yun, ay para mag-stand sa salita ng Diyos na mayroong Diyos na dapat akong i-focus. And that is the way, the truth, and the life. That no one comes to the Father except through Him. Kaya sabi, a child was born, but a son is given. Ano yung son? That is the Spirit
that we have right now inside us. Amen? Kaya yung binigay sa aking team for the month of February, magiging excited kayong lahat. Amen? So next week, dapat excited tayo. Why? The new team has come. Ano yun? Secret. No. Ang inano sa akin ng Lord, in-impress sa akin ng Lord, since you are a worshiper in spirit and in truth, you must know who is the one worshiping in spirit and in truth. Sino yon? The one who is inside you is greater than the devil who is in this world. John 14:16. Pakiblagay mo nga yung John 14:16. Ano sabi diyan? Want to go. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. So, the advocate will be with us forever. Bakit? To help us worshiping the living God. Amen? Hindi yung kasi kapag meron ka, ayaw mo magbigay. Bakit? Mawawalan ka. But the truth is, when you give, you receive more. And through my experience, hindi naman ako mahirap para magpunta rito sa Middle East para mag-accumulate ng kayamanan. Hindi. God has a purpose, the reason why He sent me here. To bring glory to Him. Kasi kung hindi ako sinend ng Lord, kung hindi ako nag-acknowledge sa Kanyang tawag, baka wala tayo ngayon, hindi tayo nagkakakilala. Baka may ibang church kayo na aatinan. Amen? The reason why I came here is just to obey and follow what the Lord wants me to do. Iiwanan mo yung family mo. Iiwanan mo yung mga ari-arian mo. Iiwanan mo kung ano yung pinagkaloob sa iyo ng Lord doon sa... Actually, kaya kong pagyamanin. Hindi ko alam kung bakit nga ako nandito for the last 19 years. Sa March, magna 19 years na ako. And 1 year mo na lang, sabi ko, Lord, 2 dekada na ako, salamat ng marami at marami nang umattend. Nagkaroon tayo ng Sharjah, nagkaroon tayo ng Abu Dhabi, nagkaroon tayo ng Saudi Arabia, nagkaroon tayo ng Canada, through JCTD UAE, pati ang Qatar. Amen? Dito sila naggaling. At the truth, lumaki ang JCTD, hindi sa kapangyarihan ko, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus. They are sent because I am sent. Amen. They have their things na katulad natin ngayon. Kaya sabi ko, Lord, kung papupuntahin mo ko sa ibang lugar pa, only for your glory, hindi pa sa akin. Kaya ako, pag pupunta ako sa iba-ibang bansa, ayoko nang pumunta ng mga ng mga mall. Bakit? Ang nakikita ko ron, mga bibilin. Ayoko nang pupunta roon. Na-attract lang yung mata ko sa mga makamundong bagay. Pero tandaan natin ito, lahat ng makamundong bagay ay binigay din sa atin ng Panginoon to give glory unto Him. Mark, mo nga yung ko. Mag-i-start na tayo. Hindi. Mo nga yung yan. Ano yung worship? Worship is worth for the sheep. Worth or value for the sheep. Amen. Ito nabasa ko lang, kaya sabi ko, maganda ito. Ko nga sa congregation.
Worship. Nasaan na ba yung... Dapat ipa-PowerPoint ko ito, okay? Anyway. Ano ko lang yung meaning, no? Nandyan sa screen nyo. Nasa screen na ba? Okay, worship is esteemed with worth, to honor, to place highest gratitude on something, no? To bow down, to throw kisses, and to acknowledge in all things. Yan po yung meaning ng worship. Praise is what we do. Worship is what God received and accepted from us. No, it is a perpetual gratitude, to prostrate, to mingle, to surrender, to ascribe credit, all things to. Yan po yung yan po yung ginawa ng 3 wise men. No? Yung pag-worship, hindi naman sila may dalang instrument or may dalang microphone o nagkakantahan at nag-anuhan ng mga ilaw-ilaw na kokti-tip-tap. No. The worship, they give what they can give. To honor. They prostrate, no? Nung makita nila ang Panginoon na pinanganak, they bow down. Yun po ang worship na ibig sabihin. No, they give their best to the one who give them their best. Amen? Kaya lahat ng meron ka, it is not from you actually. It is from the one who give you. Anong ginagawa natin ngayon? Binabalik lang natin kung ano yung na-receive natin sa Kanya. Wala ka pang nabibigay sa Lord. Ang ibinibigay mo, kaya ka nakakapagbigay, yung binigay din sa iyo. Amen. Kaya nga sabi mo, magtatides ka 10%. Wala yan. Bakit? Law yan eh. No? Batas noong kay Moses. Pero tandaan nyo, sabi ni Jesus Christ, I did not come to abolish the law or the prophet. I have come to fulfill it. Kaya yung binigay ni Jesus Christ sa atin, yung sarili niyang buhay. Meron bang makakapagbigay dito ng buhay niya sa kanyang kaibigan? Di ba kapag kaibigan mo, everything you are going to give, even your own life. Ganyan yung binigay ng Lord sa atin. He gave the very best that He can. Kasi kung kayamanan lang ang ibabalik niya sa Ama, Ama, wag mo na akong pahirapan. Bibigyan ko na yung mga tiga-JCTD ng lahat ng ginto na ginawa mo. Pati pilak, pati yung diamond na sinabog mo dito sa mundo. I can give it. Wag mo na akong pahirapan, please. Yan ang panalangin ng ating Panginoon. Pero sinabi niya, not my will, but let your will be done. Bakit? Kasi will ng Diyos na ibigay siya para sa atin. The greatest gift of God is Jesus Christ. Romans 6:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, and the greatest gift of God is eternal life through Christ Jesus. Romans 6:23. Basahin niyo mga. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So yun ang gift. Kaya sinabi, for a son is given. Given unto us for the love of God. John 3:16, for God so loved the world. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Lord. Pag-uusapan natin yan sa February. Kung paano ka minahal ng Lord, ganoon niya kamahal kung sino ka sa Kanya. Huwag mo sabihin, walang nagmamahal sa akin, Pastor. Andito ako. Nakalimutan ako ng boyfriend ko. Nakalimutan ako ng nanay ko.
Kalimutan ako ng anak ko. No. God sent you here for a purpose. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Jesus. Mag-focus ka lang. Amen? Kasi, when you give your love to Him, He will give more love to you. The more you give, the more you will receive. Amen? Kung ano yung binibigay mo, hindi siya pwede na hindi ibigay sa iyo yung pangangailangan mo. Amen? Andiyan na yan, given na yan. Kaya nga, binigay ng Lord sa iyo. Kaya kahit na ano ang pangangailangan mo, ask and it will be given unto you. Seek and you will find. Knock and the door will be open unto you. Paano yun? You have the word, receive the word, and the word will manifest unto you. Yung salita niya, kapag mineditate mo araw at gabi, magmamanifest yan sa iyo. Amen. Kasi kapag mineditate mo lahat ng problema, lahat ng takot, lahat ng nandito sa mundo, meditate mo yan araw at gabi, then it will manifest unto you. Bulto! Ganyan ka. Magmamanifest yan. Bakit? Yan ang meditate mo eh. What you meditate every day, that is the one who's going to manifest in your life. Makakita ka ng Egyptian, tatakot ka na. Amen? Instead na sasabihin mo, 1 John 4:4, greater is He who's inside me than the devil who's in this world. I worship the Lord. Lord, I give you all the glory unto you. Lahat ng kinatatakutan mo, yuyuko sa iyo. Amen? Kaya yun nangyari kay Joseph, no? Kahit na ibinaon siya or tinapon siya sa balong malalim na walang tubig, Joseph did not scared. Why? Because his focus is on the promise of God. The dream that he has is more than the dream that his brothers has. Amen? Yung dream ni Joseph na binigay ng Diyos is greater than the dream ng kanyang mga kapatid na siya ay patayin. Ang nangyari, lahat ng kapatid niya nag-bow down. Pati ang kanyang tatay at nanay. Araw at bituin, nag-bow down sa kanya. Bakit? Yun ang word na tinanggap niya sa Diyos. Amen. Kaya itong natanggap niyong word for the year 2024, panghawakan mo yan. I-meditate mo yan. No? At lahat ng pangako, lahat ng sinulat mo sa Lord, no? Yung sinunog natin sa bundok, it is ano yun? Smell a good flavor or it's aroma. It's a fragrance to our God, no? Aroma. Yung mga worship natin, yung mga binabalik natin sa Kanya. Kasi kaya mo yan sinunog, no? Yung mga prayer item natin. Ilan ba yung prayer item sinulat mo? 16 for the 16th year. Lahat yan answered prayer na. Why? You trust. Yung sinunog mo yan, binigay mo sa Lord, Lord, sa'yo na yan. Huwag mo nang kunin. Baka mamaya, inaaraw-araw mo pang pipitas-pitasin yung no. Binigay mo na sa Lord, Kanya na yon. At ibabalik niya yan 100 folds. Yung hindi mo ine-expect, ibibigay ng Lord sa iyo. May karagdagan pa. Amen.
Ganun yung faith. Faith is the substance of the things we hope for. Hebrews 11:1, and the evidence of the things which you do not see. Hindi mo pa nakikita, pinanghawakan mo na you hope for. That is faith. Kaya naman, kapag nakita mo na, wow, glory to God, you are going to give praise, worship the living God in spirit and in truth. Bakit? Kasi nagkaroon ka ng faith, hindi mo pa nakikita. Substance yan ng pag-attend mo ng JCTP. Glory to God. Jesus Christ is the deliverer. Amen? Kaya parati natin tandaan, ang faith hindi sa church because you are the church. Ang faith nasa Word of God na tinatanggap mo araw-araw. Amen? Sino rito nagde-daily devotion? Lord, mahina po yung amen. Palakasin ang kanilang pananampalataya. Amen. So, every 12 to 2 o'clock, nagsesend ako sa inyo ng appetizer. The Rhapsody of Realities is not your devotion. That is devotion of Pastor Chris Oyakhilome. But it will help you to give you and guide you to your daily devotion. Your daily devotion is in accordance with your God and yourself. Amen? Hindi yan dahil sa ibang tao. It is because you and God is talking to each other. Kaya makikita niyo ron, may 1-year Bible reading guide or plan. 2 years, kung gaano kayo kasipag, no, 2 taon yung gustong basahin ng Bible, okay lang. Kung ganyan nyo pinahalaga ng Bible, o 1 year or 2 years. No? Depende yan sa sipag nyo. Huwag nyo idepende sa time, sa sipag nyo. Amen? Kasi 30 minutes, kaya nyong basahin yung nandoon. After 1 hour. Konti lang ang ibabawas niyo sa pagbasa sa Facebook. Facebook, binabasa niyo yan, mga from 6 to 6. Konti lang ang ibabawas niyo. Magbawas kayo ng 1 hour. Sa 8 hours, bawasan niyo ng konti. Kung 4 hours niyong binabasa ang Facebook niyo o yung kung ano man na social media niyo, bawasan nyo ng konti. Hindi ko sinasabing wag. Kasi kung nagsesend kayo ng Word of God dyan, wag nyong gagawin na alisin yun. Pero kontian nyo lang. Amen. Damihan nyo yung meditation sa Word of God. Because that is the greatest commandment God has told us to do. To love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And the second is the same, to love your neighbor as yourself. Meaning, kapag natanggap mo na yung pagmamahal o naibigay mo na, naibuhos mo na sa Diyos lahat ng pagmamahal mo, dahil sa unang nagmahal sa iyo, mauunawaan mo ang pagmamahal kung paano mo maibibigay sa neighbor. Kasi you cannot give love without you loving yourself. Paano mo minamahal ang sarili mo? Ayaw mong machichismis ka. So, huwag mong chismis yung katabi mo. Sabihin mo, hindi kita chichismis. Sasabihin ko yung totoo. Chismis din, So, hayaan niyo siya magsabi ng katotohanan sa iba. Kung meron kang alam na katotohanan, kayong dalawa na lang ng Lord ang nakakaalam nun. Lord, pinagpe-pray ko yung katabi ko kasi ito ang totoo. Hindi yung narinig mo lang. Kailangan, by science tayo. Science is systematized knowledge based on facts and truth. Pag walang katotohanan sa devil yan. For the devil is the father of all lies.
Halimbawa, agam-agam mo lang, isip-isip mo lang. Dahil advance kang mag-isip. Amen? Hindi ko alam kung ano tinitake mo. Ganun daw yun eh. Pag advance mag-isip, maraming tinitake. No? Nagtitake ng pills para makatulog. So, wag tayong ganon, ano? Kailangan sa katotohanan lang tayo. Read the Bible. Jesus is the truth. He is the way, He is the truth. At kapag meron ka ng way, truth, nandiyan na ang life. Kaya yung worshiper, no, 3 wise men na nag-worship sa Lord, exceedingly glad nung makita nila ang liwanag. And I do believe na sa pag-worship natin, makikita mo ang liwanag. Amen? If you are going to worship Him in spirit and in truth. So, ang ano ko lang ngayong umaga, no, since this is the last episode of our true worshiper, tanungin mo nga ang katabi mo, are you a true worshiper? Ang gusto ng Lord, tingnan natin yung John chapter 4 verse, ano na tayo? John chapter 4. Sabi ng Bible, no? The woman said unto him, verse 11, Sir, there was nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Saan ka magmumula yung living water na sinasabi mo? Verse 12, Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well and drank thereof himself and his children and his cattle? Verse 13, kayo po. Jesus replied, Everyone who drinks some of this water will be thirsty again. Okay, verse 14. But whoever drinks Some of the water that I will give him will never be thirsty again. But the water that I will give him will become in him a fountain of water, springing up to the eternal life. The woman said to him, Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water. Then verse 16, he said to her, Go call your husband. And come back here. 17. The woman replied, I have no husband. Jesus said to her, Right you are when you said, I have no husband. Verse 18, For you have had Had 5 husbands, and the man you are living with now is not your husband. This you said truthfully. The woman said to him, Sir, I see that you are a prophet. Verse 20. Kayo po. Our fathers worship on this mountain, and you people say that the place where people must worship is in Jerusalem. Verse 21, Jesus said to her, Believe me, woman, a time is coming when you worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You You people people worship worship what you do not know. We worship what we know because salvation is from the Jews. Sabay-sabay tayo, verse 23. But the time is coming, And and now now is is here, here, when the true worshipper will worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks such people to be His worshipper. Praise the Lord. And verse 24, God is a spirit, and the people who worship Him must worship in spirit and in truth. So are you ready? You are not just singing, you are not just dancing, you are not just playing instrument. You are worshiping the living God. Worship is God accepting your praises to Him.
Kaya tayo nandito parate sa every Sunday and every Wednesday is to give glory and praises to the living God. Yun yung binibigay mo. And God is accepting the worship that you are giving unto Him. Amen. Tayong lahat ay tumayo.